Sa kasagsagan ng pagtatalo sa Senado ukol sa panukalang magiging batas na nagtatakda ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Taimtim ang paniniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ang naturang panukala ay papasa sa Senado ngunit sa slim margin lamang. Ipinahayag niya ito matapos na ipahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri noong Lunes na bibigyang prioridad ng mataas na kapulungan sa susunod na buwan ang pagtalakay sa Senate Bill No. 2034. Iboboto namin ito. Kung pumasa man o hindi, ito ay bibigyan namin ng prioridad sa darating na Mayo bago ang Senate break. Ani Zubiri sa tabi ng seremonya para sa kanyang oath-taking at pagdodon ng ranggo bilang isang Army Reserve Lieutenant Colonel sa Armed Forces of the Philippines Headquarters sa Camp Aguinaldo. Ayon kay De La Rosa, siya mismo ay nakipag-usap kay Zubiri upang muling umpisahan ang mga debate sa panukala na magiging pangangailangan ang military training para sa mga mag-aaral na naka-enroll sa mga kolehiyo, unibersidad, at mga technical vocational institutions. Ang panukalang ito ay kasalukuyang nasa ikalawang pagbasa sa Senado. Kinausap ko ang Senate President at tinanong kung maaari na naming talakayin ito. Isama sa ating agenda ang pagtatalakay ng ROTC Bill upang makakuha tayo ng resulta, kung ito ay aaprobahan o hindi. Ang mga taga-suporta ng ROTC ay patuloy na nagtatanong sa akin kung bakit hindi pa ito naaprobahan, dagdag pa ni Senator Bato. Pag-usapan natin ang resulta ng Pulse Asia Survey commissioned by Senate President Miguel Zubiri. Na ang resultang ito ay siguradong magpapaiyak, maaaburido ang mga makabayan black, yung mga kasamahan nila sa leftist na movement. Okay, si Senate President Zubiri nag-commission with bayad ito, kung commission survey, nagbayad siya sa Pulse Asia. Tinanong ang mga respondents kung pabor ba sila sa mandatory revival ng ROTC, Reserve Officers Training Corps. So ang survey ginanap noong December 3 to 7. At ito na po ang resulta. Shinare ni Senator Zubiri. 69% sa mga respondents nagsasabi na pabor sila na gawing mandatory ang ROTC program for all young people. Ang nag-disapprove lang is only 17%, while the remaining 14% undecided. Okay. Ang pinakamataas na approval sa Mindanao, 79% sa Mindanao. And then sa Visayas, 74%. Sa Metro Manila, 67%. Sa Balance Luzon, 63%. So, last year, may ganitong survey na naman na kinandak ng Pulse Asia. Ang nag-commission naman si Senator Erwin Gatchalian, March 15 to 19 last year. At ito ang resulta, 78% pabor sa proposal na gawing mandatory ang ROTC sa lahat ng college students. Only 13% disagreed and 8 were undecided. Ito po, napakagandang development kasi ang ROTC, nung kapanahunan ko, tayong mga senior citizens na yun, yung nag-aral ng kolehiyo, kapanahunan natin, mandatory ang ROTC. Sa kasamang palad, noong 2002, kailan ba ito na tanggal? Yes, I believe 2002 na alis ang mandatory ROTC, ginawa na lang voluntary o optional. So, naging resulta, nawalan na yung discipline ng mga kabataan. Ako, personally, ang laking tulong ng ROTC program sa buhay ko
ang naabot ko ngayon sa buhay, yung disiplina, yung pagmamahal sa bansa. Yan ang resulta ng magandang training sa ROTC. Lalo na ngayon, napapanahon, kasi yung sigalot natin sa West Philippine Sea, hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Noong bago pumutok ang World War II, nakapaghanda na tayo. Yung ROTC program, sinimulan pa yan na right after na dumating ang mga Amerikano sa ating bansa, nagsimula na ang ROTC program. Kaya nakaproduce po tayo ng marurunong na military officers from ROTC hanggang dumating ang World War II. So isa na yan si President Ferdinand Edrali Marcos Sr. na produkto siya ng Vanguard ROTC. And then, bago pumutok ang World War II, 1935, nagsimula na po ang mandatory military training sa lahat na able-bodied citizens. So, marami tayong reservist bago pumutok ang World War II. Kaya ng World War II, if I'm not mistaken, iisa lang ang regular army divisions. Kailang may 8 reserve division. So, nung pumutok ang World War II, yun, na-mobilize ang mga reserve. Kaya, tumagal po ang labanan. Hindi tayo basta-basta na talo ng Hapon. Sa ibang bansa na sinakop nila dito sa neighboring countries sa Southeast Asia, napakadali. It took them just a few days, weeks, surrender na ang mga katabing bansa natin. Tayo sa Pilipinas, tumagal tayo. Nagsimula ang atake December 1949. So December, January, February, March, April, hanggang May 6. So halos inabutan tayo ng 6 months. Lumalaban pa rin tayo kasi nakapaghanda po tayo, yung marami tayong reservist na na-mobilize. So, may this serve sa lesson yung nangyari sa World War II dahil nakapaghanda tayo na dapat ngayon, dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa West Philippine Sea, maghanda na tayo. Ibalik na yung dati na mandatory ROTC program. Okay? Look, an example is South Korea. Kahit artista ka doon, kahit sino ka pa man, mandatory mag-render ka ng, I think, 3 years na military service. Then after that, after 3 years, pwede ka nang bumalik sa civilian. Kailan? Member ka na ng reserve force. So handa ang mga South Koreans in case na magkaroon ulit ng digmaan sa kanila. Kasi napagdaanan na nila yung Korean War. Ganon din ang Taiwan. Dahil anytime pwedeng lusubin ng China ang Taiwan. Kaya grabe ang pag-build up ng reserve force ng Taiwanese government. Mandatory ang military training doon. So, kung ang ating mga kalapit bansa naghahanda, bakit tayo hindi? Ang kasabihan, in order to preserve peace, prepare for war. Yun po ang lesson na natutunan ko sa military service. Maghanda na tayo ngayon. So, one of the ways sa paghahanda is development of the AFP Reserve Force at ang pinakamalaking source ng reservists natin sa mga estudyante yung mag-undergo ng ROTC program. So, salamat sa mga senador na sabi ni Senate President Zubiri, it's high time na
pagbigyan ng pansin itong usaping ROTC kasi we need to prepare. Ito yung statement ni Senator Subiri. Let's give the bill a chance, okay? Kasi ang bill, nandun na, nakabinbin na sa Senado. At the same time, ito pala si Senate President Subiri, na-recruit na rin siya, isa na rin siyang reservist, Army reservist with the rank of a Lieutenant Colonel. Okay? So, ang author nitong bill na ito ay si Senator Ronald De La Rosa, and pinasalamatan niya si Senate President Subiri sa pagbibigay ng priority na tatalakayin once nga nag-resume ang session ng Senado, priority na tatalakayin ng ROTC bill, and hopefully maisabatas na ito at babalik na yung dati. So, sa mga young people ngayon, talagang normal yun yung maghirap ka. Sabi, ang kasabihan is, the more you sweat in training, the less blood you spill in battle. Mahirap ang training sa ROTC because it's a military training. Kaya lang, pagdating ng panahon, malaking maitulong yan sa seguridad sa ating bansa. Mabuhay ang ROTC program.